Isa po sa magaganda nating kultura, mga kapatid, bilang mga Pilipino, ay yung tinatawag nating bayanihan. Narinig niyo na ba yan? Bayanihan. Na kung saan ang mga magkakapitbahay ay sama-sama, kapit-bisig, nagtutulungan para mailipat yung kanilang bahay o tirahan sa ibang lugar. Nakikita natin yan sa litrato. Noon po kasi, ang mga bahay, karamihan sa bahay, gawa sa bahay kubo, ni pahat o pawid lamang, o kawayan. Yun ang mga materyales dati, no? Ibig sabihin, medyo magaan, madaling ilipat, gamit lang yung balikat at saka kamay para maibuhat o mapasan yung bahay. Now, sa ngayon po, marami pa namang ibang mga kaparaanan para mailarawan pa rin natin itong tinatawag na pagbabayanihan. So, halimbawa na kapag may nasusunugan o nasunog ay isang bahay, aligaga yung mga tao, kapitbahay kumukuha ng balde, nag-iipon ng tubig, napasa-pasa, at hanggang sa makarating sa dulo at mabuhos yung tubig dun sa sunog upang ito ay mapatay. Medyo nakaka-relate ako nito kasi nung nakaraang twice Sundays na yata, sunog yung harap. Medyo hindi naman angulo na ganyan. Sunog yung harap ng bahay nila. Walang tao kundi yung bunsong anak lang nagsimula yata sa aircon. So paglabas namin, wala namang igiba ng tubig doon. Saka wala kaming maraming balde. Sabi ko kay Ina, i-post niya sa Facebook, doon sa group page ng Facebook para may announce na nangangailangan tayo ng bombero. Nangyari naman, dumating kaagad yung bombero. May bayanihan pa rin. Yung iba nag-aligaga, pinagsabihan yung ibang kapitbahay na may sunog. Anyway, siguro pwede rin natin gawing halimbawa yung sinasabi nating mga sakuna. Pwede rin yan, no? Sakuna, kalamidad, bagyo, lindol, pandemya, o yung pinakatakutan ng lahat, baha. At pagkatapos niyan, syempre, dadagsa ang tulong galing sa pamahalaan. Iba-ibang mga tao o ahensya, nagtutulungan, nagbabayanihan. Kakapit-bisig, nagbibigayan, nagdadamayan, at madaling salita, nagtutulungan. Isang tunay na samahan ng pakikisama or pagkakaisa. Sa ating po mga Kristiyano or komunidad ng mga Kristiyano, of course, dapat nararapat na mas mahigitan natin ang mga nabanggit kong pagdamay ng mga tao. Dapat maging tema natin sa puso natin ang isang tunay na makadiyos na uri ng pagkisama at yung tinatawag nating Christian fellowship. Dapat nauunawaan ito ng karamihang mga mananampalataya at dapat malalim pa, higit na malalim ang pakahulugan nila sa bagay na ito. So, magandang umaga po. Ayan ang ating pag-uusapan ngayong umaga tungkol sa Christian fellowship or pakikisama. Siyempre, ang unang tanong, ano ba ang kahulugan nito? Ano ba ang kahulugan ng fellowship or pakikisama? Sabi po, ito daw ay isang pakiramdam ng pagkakaibigan na mayroon tayong mga tao kapag nag-uusap o gumagawa ng isang bagay na magkakasama at nagbabahagi ng ating mga karanasan. Sa madaling salita po, ang ibig sabihin, dapat tayo maging magiliw sa pakikisalamuha sa lahat ng kapatid, lalo na sa mga bagay na meron tayong parehong interes. Ayan po ang ating pag-uusapan. Sabi ko kanina, ngayong umaga. I-explore natin ang ating talata upang matuklasan natin ang mga ilang bagay patungkol sa pakikisama. Lalo't higit sa lahat, ang pag-uusapan ay paglilingkod. Subalit, bago tayo magsimula, mga kapatid, samahan niyo muna akong basahin ang ating talata ngayong umaga. Matatagpuan natin sa Pilipos, Kabanata 1, talatang 3 hanggang 8. Philippians chapter 1, verses 3 hanggang verse 8. Panalangin ni Pablo para sa mga taga-Pilipos.
Nagpapasalamat ako sa aking Diyos tuwing naaalala ko kayo. Sa bawat panalangin ko para sa inyong lahat, lagi akong nananalangin ng may kagalakan. Dahil sa inyong pakikibahagi upang maipalaganap ang Ebanghelyo mula ng unang araw hanggang ngayon. Lubos ang aking pagtitiwala na ang Diyos ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa at tatapos nito hanggang sa araw ni Kristo Jesus. Tama lamang na ganoon ang isipin ko tungkol sa inyong lahat dahil kayo'y nasa aking puso. Ang dahilan nito'y kayong lahat ay aking mga katuwang sa biyaya ng Diyos, maging sa aking pagkabilanggo, sa pagtanggol at pagpapatunay sa Ebanghelyo. Sapagkat saksi ko ang Diyos, kalakip ang pagmamahal ni Kristo Jesus kung gaano ang pananabik ko sa inyong lahat. Manalangin po tayo. Aming Diyos, tunay nga po na Ikaw ay napakabuti. Maraming salamat po sa iyong salita upang malaman namin at maunawaan ang tunay na samahan at pakikisama sa kapwa mananampalataya at maging hindi man. Samahan mo kami sa aming pag-aaral ngayong umaga. Gamitin po ang iyong lingkod sa pangunguna ng iyong banal na Espiritu at itong aking dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Sa mga nakaraan pong pag-aaral natin ng aklat ng Filipos, nakita na natin kung papaano ang pagiging matapat ni Apostol Pablo sa kanyang pagkakaroon ng kaugnayan sa simbahan ng Philippian Church. Nakita natin yan ng mga karaang lesson natin. Bagamat may ilang milya ang layo, ang agwat nila, subalit ang kanyang puso ay tunay na nakatali sa pag-iisip at pag-aalala sa bawat isa sa kanila. At kahit na sabihin ko, walang natural na paliwanag para sa kanilang pagkakalapit o pagkakasundo nitong isang Asyanong Hudyo na walang iba kundi si Apostol Pablo na sa kasalukuyan nga ay nakakulong. Nagkaroon siya ng kaugnayan sa mga taga-European na mga Gentiles. Mga kapatid, ang kanilang pagsasama ay tunay na nakita natin. Dalisay, solid. Sabi ng iba, solid yung kanilang pagsasama. Sa akin personally, masasabi kong ang pagsasamang ito ay pagsasamang tunay na Kristiyano. May pakikibahagi at sasalo-salo patungkol sa mga bagay ng Diyos. Kahit na ang buhay nila ay napakaraming pagsubok, maraming hadlang, at iba pa, dapat ay lagi natin bilang tayo, gagamitin natin yung talata. Kahit na yung buhay natin, maraming pagsubok, katulad nila, dapat ay lagi tayong malakas yung pananampalataya sa pakikibahagi patungkol sa kalooban, mga plano ng Diyos. Tinitignan ko na habang inaaral natin ito, nakikita natin sa buhay natin, dapat ginagamit na natin yung ating natutunan. Now, meron pong 5 aspeto dito sa ating talata sa tunay na kahulugan ng fellowship o ng pagsasama-sama sa mga talatang ito. So, isa inyong program, number 1, ang tunay na pakikisama ay nangangahulugan ng una, panalangin o pagdarasal para sa isa't isa. Sabi po sa talatang 4, chapter 1 verse 4. Sa bawat panalangin ko para sa inyong lahat, lagi akong nananalangin may kagalakan. So, yung tema doon ni Apostol Pablo ay may kagalakan sa kanyang pananalangin. Subukan niyo na bang manalangin na may galak? O kung kayo nananalangin ay nagwo-worry? Merong ganun mga tao, no? Nagnanalangin pero punong-puno ng bagabag yung kanyang puso. Ang utos sa atin dito, nakita natin sa buhay ng Apostol Pablo, siya ay nagagalak kapag siya ay nananalangin. Hindi boring sa kanya ang prayer. Bagamat nakakulong nga po si Apostol Pablo,
at hindi niya makasama itong mga taga-Pilipos panahong ito, subalit hindi siya napigilan ng kanyang mga tanikala sa kanyang paa na isipin ang mga taong ito na kanyang kapatid at ipanalangin sila. By the way, ang bilanggo kasi noon, kapag ikaw ay nakakulong, hindi lang nakakulong sa isang selda, pati paa mo nakatali ng kadena. Mahirap ang kanyang sitwasyon noon. Talagang parang kriminal ang turing sa kanya, sukdulang masamang tao, biro mo pati paa ay kinakadena. Subalit yung kanyang pag-aalala sa mga taga-Pilipos, nakita rin natin na tunay ng puno ito ng pasasalamat sa Diyos. At yung kanyang kagalakan ay kung paano kumilos ang Diyos. Ang inisip niya kasi, kung paano kumikilos ang Diyos sa mga buhay ng mga taga-Pilipos. Kaya siya natutuwa. Nakikita niya lumalago ang mga mananampalataya sa pananampalataya at nagiging katuwang at nakikita niya yung produkto ng mga kapatid na ito na isa sa mga supporter din ni Apostol Pablo ng mga panahon na yon. Okay? So, kumikilos ang Diyos sa buhay ng isang tao at kapag ikaw ay nananalangin sa Kanya, siyempre, mag-outspoken yung joy sa puso mo kahit na ikaw ay hindi maganda yung, bawa, nakaratay ka sa higaan, meron kang problema, tapos nag-pray ka sa ibang tao, nakita mong nagkaroon ng pagbabago yung buhay niya, natuto siya, nalutas yung kanyang mga problema dahil sinagot ng Diyos o tinugon ng Diyos ang kanyang panalangin. Iba yung magiging pakiramdam. So, ganito yung kalagayan ni Apostol Pablo. Gayun din po, yung kanyang kaisipan ay nagiging madalas yung kanyang pananalangin. Kasi doon sa talata, sabi palagi, nananalangin ang may kagalakan. Now, sa atin po mga pag-aalala, lagay natin sarili natin, sa ating pag-aalala, patungkol sa mga kalagayan ng ibang mananampalataya. Nowadays, meron tayong maaring alalahanin, no? Katulad ni Mami Jo, Sister Alice, sino pa? Yung iba pang mga kapatid natin na may mga karamdaman, lalo na wala sila sa simbahan. So, I would say dapat wala tayong hinto sa pananalangin. Hindi tayo dapat nawawalan ng init, ng alab, yung ating puso at damdamin sa pananalangin sa Kanya. Naalala niyo ba yung viral ngayon sa YouTube tungkol sa Thailand, sa isang bus na punong-puno ng mga bata? Ang hirap nun. Kumakaway ng una sa iyo yung mga anak mo, ang liliit. Pagkatapos biglang masusunog pala yung bus. Parang ubos yata lahat ng okay, pero yung driver buhay, ano? Parang nakita ko tapos yung driver. Well, anyway, paano yung ganong sitwasyon? Paano mo i-handle yung puso ng isang tao? Paano mo siya dadamayan na ang kanyang sitwasyon ay bagabag na bagabag? Probably baka yun lang yung anak niya tapos nawala pa. Anyway, sa puntos natin kasi mga kapatid, kung inaalala natin ang ating mga kapatid sa pananampalataya, kasama ang ating, of course, pag-aalala, hindi lang yung ibang mga kapatid, mga mahal sa buhay, dapat ay ibinibigay natin itong mga alalahaning ito kanino sa ating Panginoong Diyos. At ang kasunod doon, of course, we will offer ay taos-pusong panalangin para sa maliwanag ito. Last week, yung message natin tungkol sa prayer, naaalala nyo. Talagang, kung nasubaybayan niyo yung binanggit ni Brother Ray, kung gaano kahalaga ang panalangin, dapat ay kinakausap natin sarili natin. Talagang kailangan mamuhay tayo na punong-puno ng pananalangin. Bukod doon sa salitang palagi na ating nakikita, lagi akong nananalangin. Dapat ginagamit natin yan sa buhay natin. Bagamat kung minsan, sa totoo lang, yung ating mga prayer list, parang nagiging mechanical kung minsan sa iba. Hindi ko alam sa inyo. Kung ito'y nagiging mechanical, itong mga prayer list, lalabas, wala itong kabuluhan sa buhay mo. Dahil yung mechanical prayer, I would say, parang walang concern yung nananalangin doon sa kanyang kapatid.
Now, sa kabilang banda naman po, bukod sa walang concern, sa kabilang banda, itong mga listahan ng panalangin, maaring maging kapakipakinabang din sa atin. Why? Upang maalala natin yung mga taong nangangailangan ng panalangin. Bago ako nag-pastoral prayer last Sunday, may sinulat ako doon sa likod. Sinabi ni brother, pag-pray mo si Jing, kaibigan namin yan. Pag-pray mo siya, nilista. Naalala ko sila doon. At hindi lang nung Sunday yun, of course, sa aming family prayer, gabi-gabi kasi mananalangin, sinasama namin kahit na mga naiwan na prayer dito sa church. Of course, iba pa yung mga tinetext sa amin na nangangailangan din ng panalangin. So, ang mga taong nangangailangan ng panalangin at nililista natin upang hindi natin sila makalimutan. So, dapat mga kapatid, I would say we should turn that remembrance or remembrances into our prayer. Kasi mas madaling manalangin kung ang panalangin mo ay dinadala mo sa ating Diyos at araw-araw natin ito ginagawa. Basahin po natin ang Efeso, Kabanata 6, talatang 18. Sabi po doon, ito na naman yung word, palagi kayong manalangin ng lahat ng uri ng panalangin at paghiling sa pamamagitan ng Espiritu. At sa bagay na ito ay magiging mapagbantay kayo at patuloy na magsumamo para sa lahat ng mga banal. Uri ng panalangin. Ano-ano ba yung mga uri ng panalangin? So, tinatawag nating CATS, di ba? Confession, adoration, ano yung T? Thanksgiving and supplication. Meron pang request, andun, mga healing, sinasabi. Lahat ng mga request natin, sabi doon, palagi kayong manalangin sa lahat ng uri ng panalangin. Dito kasi po, sinasabihan tayo na mananalangin tayo. Of course, merong tumutulong sa atin dito. Banal na Espiritu. Dahil ang banal na Espiritu ang kumakausap sa iyo, magiging alerto ka at magkakaroon ka ng pagtsatsaga at pakikipag-usap. Sino yung ipinapakiusap natin? Sabi doon sa talata, sa lahat ng mga kapatid, mga banal. Now, ganun din po, mababasa natin ang talata sa unang Tesalonica, Kabanata 5, talatang 17. Maiksiyang talata, sabi doon, lagi kayong manalangin. Lagi kayong manalangin. Romans chapter 12, verse 12, maggalak kayo sa pag-asa, maging matiisin kayo sa pagdurusa, at maging matyaga kayo sa panalangin. Tatlong talata tungkol sa salitang palagi. Ano bang utos sa atin, mga kapatid, sa binasa ko pong talata? Tayo daw ay dapat maging tapat at matyaga. Dagdagan ko, walang patid, walang hinto sa pananalangin. Sinasabihan tayo na manalangin ng without ceasing, walang tigil. Of course, baka misinterpret nyo yung talata. Hindi po ibig sabihin na hindi na kayo magtatrabaho, puro panalangin nila ang gagawin nyo buong araw. Hindi po ganun ang ibig sabihin nun. Yung salitang walang tigil, walang patid, tinignan ko yung kahulugan nito. Ito pula ay ginamit sa salitang ubo. Isang uri ng ubo. Hacking cup or tinatawag nating dry cup. Isang uri ng ubo na palaging bumabalik pagkatapos ng maikling sandali. Hindi ba? Sino ditong may dry cup? Nagkaroon ng dry cup. Ako, madalas. Naiirita kayo kasi paulit-ulit. Magpapahinga ng sandali, mamaya, uubuhin ka na naman. Ganun palang ibig sabihin ng pananalangin. Walang tigil. Pwede nyo namang gawing walang tigil eh. Paano? Pagkagising nyo sa umaga, humingi kayo ng tawad sa Diyos para sigurado ang banal na Espiritu ay nasa puso mo. Ibig sabihin, malinis ka na, you will be controlled by the Spirit. At saka ka gumawa ng ginagawa mo. Maghahanda ng almusal, papasok sa paralan, maghahanda, sasakay sa sasakyan, papasok sa opisina, may prayer ka, under prayer ka. Holy Spirit ang gagabay sa'yo. Pagkatapos maya-maya, magsisimula ka magtrabaho, hingi ka uli ng tulong. Lord, o kaya sa sasakyan, maraming pangyayari na napipikon ka. Hindi mo gusto yung katabi mo, traffic,
Kahapon, grabing traffic. Hindi ko alam kung si Olivia Rodrigo ang may kasalanan sa traffic. Naiinis ka, mananalangin ka. Pagkatapos mamaya kakain na, mananalangin ka. Pagkatapos magtatrabaho ulit, hingi ka na naman ng gabay. Kung ikaw ay nagtitinda, hingi ka ng tulong na may dumating ng mga buyers para kumita yung... Ibig sabihin, hindi ka humihinto dun sa personal mo yun. Of course, kung may nag-text sa'yo na, kapatid, panalangin mo ko kasi ganito yung nangyari, sasama mo siya. Buhay panalangin ang isang mananampalataya. Kaya, dapat matandaan natin na ang panalangin ay dapat isang madalas na karaniwang pag-uusap sa ating Panginoon. Normal, karaniwang pag-uusap. Hindi mo na kailangang gumamit ng flowery words. Hindi ba kung mananalangin ka, kausapin mo, Panginoon, tulungan mo po ako kasi ito yung problema namin, ganito, ganito, ganito. Meron po akong sakit, di ko alam nakikipag-usap ka ng natural. Hindi mo na kailangan magdagdag pa ng mga flowery words. Nakuha ko to sa internet kahapon. Sabi ko, ng passing prayer ito. At saka isa pa, parang mechanical dahil babasahin yung panalangin. Hindi po yun ang utos sa atin. Sabi doon, manalangin ka palagi ng karaniwan na pag-uusap sa ating Diyos. Kasi parang ito lang, kaibigan natin ng Panginoon. Kaya kung tayo kakausap sa Kanya, manalangin ka, kausapin mo siya na parang kapatid mo rin siya o kasama mo malapit sa puso mo ang Panginoong Diyos. So ang kailangan kasi po ay taimtim na pakikipag-usap o sa pagitan natin at ng ating Panginoong Diyos. At dapat ang paksa ng inyong mga panalangin patungkol sa mga kapatid na banal at sa kanilang paglakad sa buhay. Okay? Pinapanalangin namin si Karen na dapat ganito, 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 ganito. Mga ganong bagay po. Sample lang yun, Sister Karen. So, ang ibig sabihin, ang tunay na diwa ng ating pong pag-uusap sa panalangin na ito. Meron kasing paliwanag dito si Apostol Pablo. Makikita natin to pag pumunta tayo sa... Bitinin muna natin kasi yung mga nilalaman ng Apostol Pablo tungkol sa panalangin, makikita natin sa talatang siya, mga talatang 11. Okay? Bagamat nagpapahapyaw na siya kung paano yung estilo ng pagkakaroon ng tamang paraan ng pananalangin. Now, kung minsan, hindi ko alam kung tinanong nyo na to sa isip nyo, sa sarili ko kasi tinanong ko to dati, bakit kailangan ko pang manalangin? Alam naman ng Diyos ang lahat ng bagay. Soberano siya eh. Di ba? Siyempre, kung mananalangin ka man, hindi naman masusunod yun dahil ang masusunod pa rin yung kalooban ng Panginoong Diyos. Kaya parang mukhang walang silbi kung tayo mananalangin. Tanong lang naman yun, pero may sagot yan. Alam niyo po ba ang sagot? Ang ating mga panalangin, kaya tayo inuutusan na manalangin, bahagi ito ng pamamaraan ng Diyos para maisakatuparan niya ang kanyang kalooban sa buhay natin. May bahagi tayo, pakikipag-usap natin sa Panginoon. At ginagamit niya ang panalangin upang baguhin ang ating mga puso. So yung ating pagdarasal, pagbabago ng ating buhay. Meron akong tanong sa inyo. Paano nyo ipinapanalangin yung mga taong kinaiinisan ninyo? O kinaiinggitan? Paano nyo sila pinapanalangin? Paano po? Ako, sigurado hindi nyo madadala yan sa Diyos. Kapag meron ka isang taong kinaiinisan o kinainggitan, kinagagalitan, galit ka, hindi mo siya maipapanalangin sa Diyos. Yung motibo mo kasi malalantad eh. Lord, kunin mo na siya. Ganun ba ang panalangin? Hindi pa pwede yun eh. Hindi pa pwede. Tiyak! Pagka ganun ang panalangin nyo, Panginoon, ano ba itong kapitbahay namin? Sobrang nakakainis na. Lagi kami inuunuhan sa parking. Sana po kunin mo na siya. Ano kaya itatanong sa'yo ng Panginoon? Yan ba ang gusto mong gawin ko sa kapatid mo? Ano isasagot mo? Mapapahiya ka eh. Parang mali nga yung panalangin rin. So, mga kapatid,
Kung nagkakaproblema kayo sa ibang mga mananampalataya, kahit na siya ay asawa nyo o miyembro ng pamilya, dapat kung mananalangin kayo, para rest assured na may sagot ang inyong panalangin, manalangin kayo na kayo ay hindi galit. Kahit na yung anak nyo, kung papagalitan nyo, huwag kayong magagalit. Kasi pag kinakausap mo yung tao na galit ka, iba yung lumalabas sa isip mo, iba yung lumalabas sa bibig mo, hindi yun pag-ibig. Romans chapter 8 verse 26, ito po yung susi, ano? Ganyan din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Hindi tayo marunong manalangin ng wasto. Ngunit ang Espiritu mismo ang dumaraing at sa paraang hindi kayang bigkasin ng salita. Kasi nga, galit ka, masama loob mo, hindi mo masabi sa Diyos. Basta ang puso mo ay nagtapat na, Panginoon, masama po ang loob ko dun sa taong yun, pinapadalangin ko na sana siya ay mabago ang puso. Patawarin mo rin ako dahil nakatanim ako ng galit sa Kanya. Tutulungan ka ng Banal Espiritu para maunawaan mo yung sitwasyon. Sabi ko nga, mahirap magalit ang isang tao. Hindi siya makakapanalangin ng tama. Nasubukan niyo na bang nagdasal na galit? Hindi ba? Hindi, mahirap yon. Kailangan mo siyang ipinalangin araw-araw. Paano ba? Panginoon, baka ako po ang may problema. Tulungan mo po ako na unawain ang taong ito. Baka ako yung mali. Kaya ako nagkagalit sa Kanya. Madalas sa aking buhay, pangarap na makulay. Lahat ng gawin pinag-uusay upang matiyak ang tagumpay. Subalit habang nagpapakatalupasa, habang inaasam ang pag-asa, mga pangarap ko sa aking katuwang lupa, isa-isang natatanggal, sa isang nawawala. Salamat muli, Jesus, muli kitang nasumpungan. Mga salita mo'y muling naging isnan. Salamat muli, O Diyos, muli kitang natagpuan. Mga biyaya mo'y muling nakakamtan. Kaya muli kong napatunayan, tagumpay na hanap ko ay ikaw lang. Ang landas ng aking buhay, animo ay makulay. Ang nakamit na mga bagay, pilit inugma sa tagumpay. Sumalit habang sarili pinupuri, ang yaman ay dumadami, kapalit ang pusong ulubi. Salamat muli, Jesus, muli kitang nasumpungan. Mga salita mo'y muling nagkikisnan. Salamat muli, O Diyos, muli kitang natagpuan. Mga biyaya mo'y muling nakakamtan.
ako